Hi guys, today share ko sa inyo my April perfume favorites. I'm sorry guys, ngayon ko lang magagawa tong video. Ilalagay ko dito yung time and date kung kailan ko ginawa tong video. Nagkasakit ako. Hindi ako sure kung yung mild na COVID siya. Kasi guys, nawalan ako ng pang-amoy. Ang tagal kong nawalan ng pang-amoy. Nilagnat ako, sumakit yung lalamunan ko. Isang gabi lang naman ako nilagnat. And then, ayun na, I noticed even yung panglasa ko, parang nasa tip lang ng dila ko. Hindi ganun ka, lakas yung panglasa ko. Yung pang-amoy ko din, kailangan idikit ko yung pabango or yung kamay ko sa ilong ko para mas maamoy ko yung pabango. Naaamoy ko siya pero parang, alam nyo yun, hindi ganun ka-clear. So ngayon lang, medyo parang bumabalik yung pang-amoy ko. Hindi pa rin siya 100%. Pero at least now, I could describe the perfume again sa inyo guys. Kasi netong mga nakaraan na araw, linggo actually, kaya ngayon ko lang magagawa tong video, is wala talaga akong masyadong maamoy. And sa mga magtatanong pala kung ano yung foundation ko today, I'm using itong Haus Labs na Skin Tech Foundation. And yung nasa lips ko is itong Sunny's na Lip Deep na Fig. Mag-start muna tayo dito sa Christian Dior na Rouge Trafalgar. This is raspberry, strawberry na may citrus. I think parang orange ba? Or mandarin orange yung nandito. Kaso ang lakas ng musk nito guys. Ako, una kong naaamoy dito yung berry na note tapos musk na. I like it pero sana medyo mas binawasan yung musk. Pero it's fresh, it's nice, it's fruity and happy siya na perfume. Next is a little bit matured na powdery na klase ng perfume. May pagka-green powdery siya na perfume, dry powder. Pero ang ganda ng pagkakatimpla nito ang elegant. Kaso ayun nga guys, pag inamoy ninyo siya, many of you I think would find it matured. This is Cartier. Kung babasahin ko lang dito, Baser Volée, yung magiging basa ko sa kanya, but I think Baser Volée yata yung tamang pagkakapronounce sa kanya. Kayo nang bahalang mag-google guys. Ilalagay ko naman dito yung pangalan niya. And I'm not sure kung discontinued na siya kasi isa lang tong bottle ko. Pagka gusto ko ng something elegant na a little bit mature, dry, green na powder na perfume. Hermes na Un Jardin Sur Lenil. Very green yung naaamoy ko sa kanya. Fresh, lush, refreshing. Malinis siya. Pero kung ayaw ninyo ng very green na klase ng perfume, baka hindi ninyo siya magustuhan. But give it a try. I-test ninyo sa store. Lalo sa mga lalaki, I think magugustuhan ninyo to. Pero this is unisex Ang bango niya guys. Chinek ko yung notes. Ito yung merong tomato. Ang linis niya. Etong month of May na kasi ngayon, meron akong ginagamit din na perfume from Roger & Gallet. Gustong-gusto ko siya and may pagka-green din siya. Medyo hawig siya dito. Yun yung Cassis Frenesy. And magkahawig sila pero mas parang well-blended lang to. Yung Roger & Gallet para lang siyang pang everyday na cologne, sabihin na natin. Hindi sila hawig na hawig pero pag naamoy mo yon, maiisip mo na medyo may ganitong dating siya kasi yung pagka-green and fresh niya. Pero ulitin ko, mas maganda yung pagkaka-blend nitong Hermes. Next is another Dior. Ang liit lang ng bottle ko nito. Ito yung mga una kong nabiling bottle nung nag-open yung private collection ng Dior dito sa Greenbelt. Ngayon, mahirap nang maghanap ng ganito kaliit na bottle. So, this one is Dior Amour. And this is another powdery na perfume. Pero ito, this is parang quieter, mas simple siya na klase ng powdery na perfume. Meron siyang dating na parang Chanel. Kapag naamoy mo siya, kasi may pagka-classic na klase ng powdery perfume siya. I'm looking at the notes. Ang simple lang ng notes nitong Dior Amour, iris, powdery notes, and jasmine. So, tatlo lang. So, you could imagine, powdery na slightly floral sweet siya. Maganda tong i-blind buy sa mga high school pataas. Good for everyday kung gusto ninyo ng sweet, quiet-ish na powdery na klase ng perfume. Ayun lang, for the price, medyo weak siya. Chloé Love Story. Ang tagal na sa akin itong perfume na to. And merong umorder ng decant. Gusto niyang i-try. And habang ginagawa ko yung decant guys, naamoy ko siya ulit. And naalala ko kung gaano siya kaganda. Fresh. Almost parang airy na floral na may fruitiness. Kasi meron siyang blackcurrant yata. Even though may pagka-fruity siya. And sabihin na natin parang light and uplifting lang na floral na perfume na parang iisipin mo maganda lang siya for everyday. And yes, maganda siya for everyday. Meron siyang
dating na pang-wedding. And maraming gumamit nito na pang-wedding perfume nila, lalo sa humid na weather or summertime kung gusto ninyo ng floral pero uplifting, airy, happy na klase ng perfume. Maganda siya guys. Ito yung pabango na I think pwede ninyong i-blind buy kasi pwede siyang pang everyday, pwede siyang pang office, pwede siyang pang school, pwede siyang pang special occasions, friendly, happy, ang daling gamitin. So, Erin Water Lily Sun, another green, citrusy, floral na perfume. Meron siyang jasmine and of course meron siya ng water lily. Simple siya na perfume pero clean, good for everyday, lalong maganda pag summertime. Pero alam naman ninyo yung brand na Erin, lalo dito sa humid na weather, dito sa Pilipinas, all year round. Parang hindi ka naman masyadong magkakamali. Depende na lang sa body chemistry mo kung kakainin niya yung perfume or yung lalakas yung perfume sa'yo. Pero etong water lily sun, yung pagka-green niya is parang green na dahon, pero hindi siya yung green na dahon ng citrus eh. Actually, sa notes, kung titignan ninyo, nakalagay green notes lang yung nasa top notes. So, wala naman siyang sinasabi na parang dahon siya ng citrus na fruit. Parang ganon. Parang ang dami kong green citrus floral na perfume netong last April. If you like rhubarb sa perfume, so meron si Hermes, and meron din itong si Nina Ricci. I'm not sure kung discontinued na to. And I think at one point nawala yung brand na Nina Ricci dito sa Pilipinas. I'm not sure kung nakabalik na. Pero kung nasa ibang bansa kayo, kung makita nyo to, kung gusto niyo ng rhubarb na note sa perfume, etong Bella, mabango siya. So meron siyang green mandarin, lemon, may mga floral notes din siya, and then may musk. Pero talagang ang maaamoy mo sa kanya is yung parang sharp na rhubarb na note. Para sa akin, may pagka-sweet, musky, parang almost sour na sharp yung dating ng amoy nitong Bella. Pero uplifting siya eh. Maganda siya for summertime. Ito yung unang-una kong perfume na nabili sa Maison Francis Kurkdjian na brand. And this is the Petite Matan. Ito, sobrang simple nito guys, na naghanap pa ako actually ng dupe nito. Pero mas hinihila ko pa rin to compared doon sa dupe. It smells citrusy na may pagka-sweet orange na parang malinis siya na laundry. Simple lang siya guys. Easy reach, madaling gamitin kung gusto nyo lang na you would smell clean, citrusy, hindi nakakakos ng sakit ng ulo. Bagay na bagay sa weather natin dito sa Pilipinas. Another love dito sa brand na Van Cleef & Arpels, and this is Patchouli Blanc. Kung gusto niyo si Byredo Blanche and gusto ninyong medyo mas parang elevated ng konti with a touch of patchouli, kung ayaw ninyo yung patchouli, hindi ko naman sasabihin iwasan nyo to. I-try nyo pa rin, amuyin nyo pa din. Pero para siyang Byredo Blanche na lalagyan ng patchouli, ang linis niya guys. Nung una hindi ko maintindihan or hindi ko alam kung paano ko i-describe tong pabango na to kasi sobrang linis. Imagine yung Blanche, di ba? Parang ang linis niya lang na linen ba or parang almost clean na water na ganun siya ka-quiet and ganun siya kalinis. Ganun din to, pero ngayon nga, meron siyang patchouli, so may pagka-earthy siya ng konti and may pagka-woody din siya ng konti. So if you have Byredo Blanche, you can use it for everyday, and etong si Patchouli Blanc naman pagka special occasions, sabihin na natin, or weekend na lakad. Pero ako kasi, gusto ko siya for everyday kasi ang ganda niya guys. Gusto ko yung pagka parang elegant na clean na dating niya. Another clean na perfume is itong Blanc Kogane. I hope na pronounce ko ng maayos. Amoy malinis siya na balat. Pero meron akong floral na note na naaamoy sa kanya. Parang amoy balat ng baby na merong flower vase sa gilid. Kaya parang naghahalo. Parang ganon. Ayun lang, natatandaan ko yung experience ko dito when I tested it. Nabili ko kasi ito sa Paris. May naamoy ako sa kanyang may pagka-indolic ng konti. Pero nung ginamit ko to netong April, I don't remember kung naamoy ko yung pagka-indolic nitong pabango na to. Pinapawisan ako guys. Pinatay ko kasi yung aircon kasi maingay. So, ayan, mainit. Pero ang ganda ng pagka-malinis niya. Kahit na parang clean, musky floral lang siya, naaamoy ako ng tao nung gamit ko to. Ganun siya, even though clean and quiet, malakas siya guys. Ang mahal niya lang guys. This is the Amouage na guidance for women. May lumabas na bagong parang variant nitong guidance. Parang feeling
feeling ko mas magugustuhan ko yon, pero I'm not in a hurry to buy. Pero etong guidance na unang lumabas, o sabihin na natin yung OG, nung una, na-overwhelm ako sa lakas nitong pabango na to. Mabango siya pero I find it matured, I find it parang hindi siya for me. You just have to find the right event, the right clothes. Gusto ko sana sabihin the right weather, pero mainit nung ginamit ko to. I thought gusto ko lang siyang gamitin pagka malamig na weather. Pero may pinuntahan akong event, so nasa air-conditioned naman kami na room. Malakas naman yung aircon, so nag-work siya. Kahit pag magbabasa kayo ng reviews ng ibang taong nag-try nitong Amouage na guidance, sa unang amoy, parang nakakalunod. Sabi nga ng iba, parang cocktail of notes yung papasok sa ilong mo. Hindi mo alam kung ano yung mga pipiliin mong notes kasi meron siyang pear, meron siyang hazelnut, meron siyang olibanum. And yes, naamoy ko yung pear sa kanya. To make it simpler na lang, sa akin guys, para siyang amoy body lotion na ang creamy na ang ganda, na pag tumatagal sa skin, medyo tatamis pa siya kasi meron siyang sandalwood and vanilla. So, magiging woody and sweet pa siya. Pero amoy, sabihin na nating expensive, creamy na body lotion. Yun yung parang easiest way to describe this. Mas maganda matry nyo muna yung sample nito because una, ang mahal niya. Pangalawa, some people find it matured. Siguro sa ibang bansa, sa mas malamig na weather, mas maganda siya. So, ang ginawa ko nung ginamit ko to is, kasi mainit, ginamit ko siya nitong April. Konti lang yung spray na ginamit ko para hindi lunod na lunod yung amoy and mas ma-appreciate ko yung notes niya kesa yung parang sabog na sabog siya or lunod na lunod ako sa amoy niya. Kasi guys, sobrang lakas niya. Hindi naman siya nakakahilo, pero sobrang dami nung notes niya na parang medyo nakakalunod kung ano ba yung pipiliin nung ilong mo. Next, discontinued na to guys. I'm so sorry. Nilabas ko lang siya kasi na-miss ko siya. And medyo matagal na siya kaya parang mas tumapang na. And this is a Tom Ford Orchid Soleil. I love this. Ang memory ko dito sa bottle ko is beach. Elegant siya. Pang elegant na event sa beach. Actually, ngayon ko lang na-realize na meron siyang parang dating nung Amouage guidance na iba lang kasi ang meron dito kay Orchid Soleil is chestnut. Si Amouage guidance is hazelnut naman. And meron tong vanilla. Same ni Amouage na guidance. Pero meron siyang whipped cream and may pagka-spice ito ng konti kasi meron siyang cypress and pink pepper. So actually, naamoy ko sa kanya yung parang spicy and ayun, yung pagka parang creamy, almost lotion na dating din ni Amouage guidance. Ulitin ko, discontinued na to, pero may pagka-matured kasi siya. Dahil matagal na yung bottle ko, parang feeling ko mas naluto pa siya or mas nag-macerate, sabi nga, na parang mas may dating siya. Nabubulol ako guys, na parang mas maganda siya pagka parang nakatoxido and mas malamig na yung weather. Unlike nung kabibili ko lang sa kanya before ginamit ko siya sa resort, mas yung memory ko sa kanya, mas parang bagay siya sa resort. Pero alam naman ninyo yung pabango, sometimes meron siyang iba-ibang dating pagka ginagamit mo. Agree ba kayo sa akin guys? Nakakalungkot actually na wala na tong Orchid Soleil kasi at one point isa siya sa favorite kong perfumes sa Tom Ford na brand. Etong last na 2 bottles. Magugulat kayo. Nasa labas kami, ang init-init. Madalas naman, pagka yung parang maggagala ka lang sa mall, ganun, hindi na ako nagdadala ng perfume sa bag, hindi na ako nagre-respray. Unless meron akong important na event na pupuntahan. Pero kung yung lunch, dinner, lakad lang with friends and family, hindi na guys. Kaso nung time na yon, nasa labas kami, actually nasa BGC kami, ang init guys, and yung ginamit kong perfume, hindi ko na maalala kung alin. Parang kinain siya ng katawan ko, hindi ko na siya masyadong maamoy and gusto kong ma-refresh. So pumasok ako sa bench. And binili ko itong dalawang sikat na pabango nung high school ako. And bumalik yung actually yung memories. So, dinampot ko tong Bench 8 and also itong Bench na B2O. Pero mas una kong ginamit tong B2O. Nung araw na yon, ito yung ginamit ko. And oh my goodness, bumalik yung happy memories ko nung high school and ang fresh niya, ang linis niya, and na-complimentan ako dito. The following day, ito naman yung ginamit ko, yung Bench 8. Mas parang quieter yung Bench 8. Parang floral siya na mas quieter, whereas itong B2O, tama ba yung naamoy ko? Sabi ko nga sa inyo guys, hindi pa 100% yung pang-amoy ko. May pagka parang something
spicy ba or something parang very fresh dito kay B2O. Kaya actually maraming lalaki gumagamit nito dati. Ito kasing Bench 8. Oo, sobrang quiet na may pagka parang sweet siya na floral almost. Na mabango din naman siya. Pareha silang mabango. Actually, bumili din yata ako ng Atlantis. Hindi ko pa nagagamit. Pero, dahil sobrang nagustuhan ko ulit to and na-complimentan ako dito sa B2O, guys. Guys, for everyday. Hindi kayo magkakamali dito. And walang nagsabi sa akin na, oy, teka, ang cheap ng pabango mo ah. Bench lang yan ah. Wala. Sabi lang nila ang bango mo, ang fresh mo. O, diba? Mamimigay ako ng 3 set nitong B2O and I guess Atlantis na lang yung ipipair ko para naman, I think kasi mas panglalaki si Atlantis. So, para naman sa mga boyfriends ninyo, tatay ninyo, partners ninyo, yan. Tag-isa kayo. Buksan ko na guys yung electric fan ha. Pagpasensyahan nyo na kung maingay, pero mainit na kasi guys. Sobrang pinapawisan na ako. So, going back, meron akong bibigyan na 3 mananalo na yung isang set, isang B2O and isang Atlantis. So, mag-comment kayo below ano yung naging favorite ninyong perfume or pabango, cologne, whatever, nung high school kayo. Or kahit sabihin na nating perfumed na sabon kung hindi ninyo afford yung pabango nung high school kayo. I-comment ninyo below and sa dulo ng comment ninyo, ilagay ninyo yung Instagram account ninyo. Ilalagay ko sa description box below kung kailan ko i-announce yung mananalo sa Instagram account ko, okay? So, just make sure lang na ilagay niyo sa calendar ninyo yung date kasi may mga nananalo na minsan hindi nila nakiklaim and after 1 month, wala na yun, guys. Ibibigay ko na sa iba yung perfume. This is for Philippine address only and yung mga nanonood sa akin sa ibang bansa, hello? Pwede naman kayong sumali, guys. Just make sure lang na kung mananalo kayo, meron kayong mapoprovide na Philippine address. And para to sa mga loved ones ninyo, sa mga family members ninyo. So, ayan na guys. Hindi ko na masyadong pahahabain. Nabubulol ako dahil matagal na ako hindi gumawa ng video. Medyo parang hindi ko alam kung paano ako magsasalita sa camera. Pagpasensyahan nyo na ulit kung ang bagal ko na ulit magsalita. Good luck dun sa 3 mananalo. Thank you for watching and see you again on my next video. Bye!